Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Dito naman tayo ngayon, Lex, diretso na tayo, no? Sa studio natin, sina Ronaldo Frias, Marilyn Aurelio, and si Dioli Drio. Narereklamo nila ang Evergreen Chapels and Crematory sa Pasig City. Ito ang punerarya na ang may-ari kakaiba raw ang ugali. Galit daw kapag walang patay. Pilit daw silang pinagsisinungaling sa tunay na bayarin ng kanilang serbisyo. Hindi sila binibigyan ng payslip at kung ano-ano ang kinakaltas sa kanilang sweldo. Hindi sila binibigyan ng protective suit pag humahawak ng bangkay. Pasintabi lang mo kung kayo kumakain ngayon. Lihim ng kadugitan ng punerarya at marami pang iba. Ngayon, isisiwalat ho nila. Kausapin natin, Lex. Oo. Sino una magsasalita sa inyo, mga bossing? Si Marlene, siguro, ladies Marlene. first. Ladies. Marlene, ladies first. Ano ba ang trabaho mo roon? Licensing Balmer for Mortician. Morticia. Contract po ako ng 6 months. Finish contract po ako start po ng June to December 6. Okay. Pero pinagtrabaho pa rin nila ako ng December 6 up to December 31. Alright. So after ng December 31, una ng January, nag-inform po ako sa kanila through by text sa admin na hindi na ako papasok kasi tapos na po ang finish contract ko. Hindi po sila nag-reply. After 6 days, binalik ko yung uniform nila na ayon sa pinag-usapan namin na pag-aari raw nila pero pinapaupahan sa amin at pinirerentahan namin na binabalik namin. Binalik ko po pero pinalabas po nila na awol ako at wala na ako makukuha sahod. So parang nilalabas nila, awol ka. Awol daw po. Paano maging awol absence without leave? Kung tapos na, finish contract Yun ka nga pong inaano ko, Kumbaga, tapos gumagawa ka pa nga ng sinasabing pabor para sa kanila na bagamat tapos ng kontrata mo, tinuloy mo pa rin extend mo pa. Ngayon, bakit kaya sila nagalit? Baka magaling ka na makeup artist para sa mga bangkay. Kung kaya't parang nang nawala ka na buisit sila, hindi naman kaya ganun. Hindi ko po alam. Alam mo kasi yung talento na pag-makeup sa mga pasintabi, sa mga patay, that's a specialty. Di kaya baka mahalaga ka sa kanila, kaya parang sobrang galit ganun na lang ginawa, parang gumante. Actually po, yung Evergreen sa totoo lang, bihirang-bihira po yung nagtatagal na yung Balmer dyan. Karamihan laging nawawala. Bakit ganun? Siguro po, may problema sila. Ikaw sa palagay mo, anong problema? May problema po sila. Bakit po, sir? Ano? Tignan mo po, dangerous communicable disease, ayon sa DOH. Pag dangerous communicable disease, ibig sabihin yon yung mga tuberculosis, HIV, yung mga matitinding sakit. Nakalagay na po doon cremate na, direct cremate. Sa San Lazaro, binabalot na nila ng husto yun. Ang gagawin sa amin, hindi i-announce sa amin kung ano yung sakit, pabubuksan sa akin, pami-make-upan. Paano yung moist node? Di ba airborne transmitted? Oo naman. Kaya po yun ang dahilan bakit ayoko na rin po sa kanila mag-renew. Yun ang dahilan. Kasi exposure mo rin, delikado rin naman. Kung sinasabi ng DOH, O ikaw naman, bossing, ikaw, medyo, kumusta man tayo? Siya yung salesman. Sa sales office po ako, sales associate. Sales trainee. Unang-una po, doon po sa hidden charges. Sa tarpaulin po nila sa labas ng Evergreen Crematory Chapels, nakalagay po ron yung 14.9K cremation. So, ang kliyente po kasi namin ang kliyente po kasi namin walk-in and then phone inquiry. Sa phone inquiry po halimbawa cremation ang sinabi, nag-inquire ng cremation. Sasabihin nila 14.9. Okay, sige. 14.9. So parang lumalabas, hindi sinusunod yung sinasabing 14.9, baka sa yung sinasabing presyo. Hindi po sinusunod. Ang lang po nila ang sasabihin po nila kasi kami po ay well-trained sa dialogue. Hindi kami magbibigay ng ibang presyo, gaano man kami pilitin. Ang lang po namin dialogue, ibibigay 14.9 cremation, 38 burial package. Sige. Pero pag ang phone inquiry pumunta na dyan, ang 14.9 cremation, maraming mga kliyente ang umaangal. Kasi
ang totoong payment na babayaran nila Okay. 22,000 Okay. kung partner. Okay, ganito, no? Habang ikay nagpapaliwanag nasa kabilang linya natin, ano? Pero patatapusin kita with due respect kasi kukunin natin ng pahayag din yung sinasabing punerarya. So, parang lumalabas, misrepresentation. Nagsasabi kayo ng presyo pero pagdating doon, hindi naman tinutupad. Parang ganun. Tama So, parang tinitrain kayo na magsabi ng bagay na kung bagay, pagtakpan sila, kayo nalalagay sa alanganin. Is that what you're saying? Tama po. Ganon. Maliban doon, ano pa? Yun nga po. 22,000 kung Hindi, partner. puro mga presyo na yan. Opo, opo. 22,000 Sa kung sales partner. kasi sa sales, Ibig oo. sabihin, Oo. ito yung mga funeral Okay, parlor na nagre-refer. Okay, sige, Magandang sige. relationship. Okay. Pero pag non-partner, 24,000. Okay, Malayo so- sa sinasabi nilang Okay, sige. 14.9. Maliban doon, kasi ito yung sinasabing sa akin, anong panloloko ang gusto mong sabihin na parang niloloko nyo yung mga pamilya ng patay, pagdating ng bangkay doon, tumataas ang presyo? Opo. Parang nag-a-adjust gawa nga ng mga serbisyong Opo. itinutulot Opo. ninyo. Hidden charges ba ang tawag mo roon? Hindi. Para sa akin, hidden charges. Hindi ko Alright, nila sige. sinasabi. Alright, sige. Okay, sa iyo, no? Boss, ikaw naman huli, bago tayo papunta ron sa sinasabi sa kapilang telepono natin, anong sa iyo? Anong problema? Driver siya. Driver. po ako eh. Okay? Kasi ang nangyayari, katulad ng halimbawa, yung parts ng karo namin, yung roller niya, dadaanan nung kabaw pag pinapasok sa Okay. Anong problema mo Sa- ron? Anong nakikita mo na parang na siya sir na Okay. yung So, parang- sira na siya sa tagal tapos Oo. init ulan nabulok na lumambot na yung gulong? yung roller nung Roller, okay. karo. So, okay. Ang nangyari, sinarge siya amin kasi bakit daw nasira. Okay. Okay. Parang kung ba kasalanan ninyo kapag nasira, dahil gamat luma na yon. China-charge kayo. Opo. Yun ang ibig sabihin nun. Okay. Sa issue nito, no, patingnan natin sa linya. No? Nasa linya si Alex Olid, Operations Manager ng Evergreen Chapels and Crematorium. Gawin natin maging balanse ho tayo para nakita. Magandang gabi sa iyo, Ginoong Alex Olid, Operations Manager ng Evergreen Chapels and Crematorium. Kumusta ho kayo, sir? Sir, Alex, nandyan ho ba kayo sa linya? Good evening ho sa inyo. Yes, sir. Ito lang po, sir. Hindi po masyadong malo. Hindi masyado marinig. Okay, sige, ganito. Sir, nirereklamo ho kayo ng inyong mga empleyado at sinasabi ho nila may misrepresentation at saka yun hong nalalagay daw sa alanganin ho at medyo panganib sa kalusugan yung inyong mga staff dyan. Gawa nga na kuminsan, yung mga bangkay na talagang dinideclare na talagang sinasabi ho dapat hindi na i-service kasi galing sa ospital, declared ho na may mga sakit ho na medyo delikado. Pero ginagawa pa rin daw ang service. So, sir, pati yung driver ninyo nagreklamo daw sira ng gulong ng inyong roller, pinababayad nyo raw pag nasira dahil luma na yon. So, anong inyong masasabi rito, sir? Sir, ganito po, sir. Yung mga complaints po nila, hindi po tama na sa akin po i-address na ako yung tawagan, sir. Dahil yan po, dapat directly po doon sa talagang dapat mag-handle yung aming HR, saka yung aming din pong presidente, which everything naman po nandito sa office. Alright, okay. Nandyan ba kayo si Jessie? Sa ngayon po, wala po siya. Wala. Alright. So, wala yung may-ari, Presidente. Inaakusahan kayo ng inyong mga empleyado, sir, Sir Alex, na yun daw ho, nalalagay sa panganib ho yung mga nagtatrabaho doon sa yung makeup artist daw. Kung minsan, syempre, na-expose yung mga bangkay na dinedeclare ng San Lazaro na kinakailan binabalot, pero binubuksan yung parang pasintabay sa mga kumakain. Ito ho, seryosong ang akusasyon ho to para sa mga empleyado ho na lalagay sa alanganin. Sa kanilang trabaho. Na-expose sila, sir, Ano? Ngayon mo lang narinig. Kaya nga, nagtataka nga ako sa iyo, kung ikaw operations manager, hindi mo alam kung anong ginagawa ng mga, na-expose yung mga, yung makeup artist ninyo, kung sino man dyan, yung binubuksan yung dahil kasi kinikremate, kasi pag medyo malala yung sakit, hindi na dapat bagay na yung services na ginagawa ng ganyan, tulad ng yung mga natural death lang. Pero dito, pag medyo may mga sakit na alanganin, ina-expose nyo ho yung inyong mga empleyado. Hindi nyo alam ho yan, sir. Sir, ganito po, yung complaint nila ngayon, wala po akong knowledge niyan.
Okay, wala ka. Bakit ho kayo, sir, ang nasa telepono? Bakit kayo operations manager? So, hindi nyo ba alam na may mga nagre-reklamo ho laban sa inyo? Pati ho yung misrepresentation na may presyo kayong binibigay sa mga pamilya ho ng patay para pag nandoon ng bangkay, itinataas nyo na ho, para na-hostage ho yung pamilya, yung bangkay. Wala naman magagawa yung pamilya kasi nandoon na yung bangkay, so ipaprocess na. So, no choice sila. Parang medyo may kunting problema ho roon. Hindi ho kayo, wala ho kayong tawag ho rito. Prior disclosure do sa mga services ho ninyo eh. May mga hidden charges daw, sir eh. Wala po ako sa position right now. Anong silbi nyo, sir? Kung wala kayo sa position, operations manager kayo. So anong ino-operate, anong mina-manage mo? Yung client services lang po namin, yung mga... Hindi ba serbisyo ho yung yung sinasabi ko sa inyo, yung mga sales ninyo, parang medyo nagsisinungaling na, tinuturuan nyo magsinungaling? Ay, hindi po ganun, sir. Wala po kaming ganun. Hindi ko po alam kung bakit ganyan po yung... Ano sa palagay mo? Sige, parang sinasabi mo sa kanila na parang hindi sila nagsasabi ng totoo. Ang sinasabi ko lang po, hindi ko po alam yung mga sinukunta. Anong alam nyo, sir? Kung wala kayong alam, ba't kayo operations manager? Ang pinakamaganda po niyan, sir, i-set natin po ng appointment yan mismo sa may-ari po para po Okay, sir, ganito na lang, Lamang nandiyan ka na sa linya, hindi na namin ba-aksayan ng panahon kasi tinawagan namin kayo bago itong programa na to para makuha yung side ninyo. Yung may-ari, malamang, tinawagan ba natin kanina may-ari? Ayaw sumagot, pinasasagot kayo. Ngayon, sasabi mo sa may-ari. Pakisabi lang sa may-ari, inaakusahan ng punerarya ninyo, Evergreen, itong funeral ninyo, pangalan to, Evergreen Chapels and Crematorium, na kayo ho, yun hong inyong pagbebenta, misrepresentation, exposure na sa panganib ho, na expose yung mga empleyado nyo pag medyo malala ang sakit ng, yung kinamatay ho ng, yung bangkay ho doon na nandun sa inyo kasi binubuksan pa. At saka yung driver ho, nagrereklamo, sira na yung mga gamit doon, luma na, tapos pag nasira, pinababayad. Ito ho, sir, akusasyon na medyo may kunting problema tayo riyan eh. Kung hindi mo alam to, parang wala ho kayong alam sa nangyayari. paparating ko po yung mga... Paparating mo sa may-ari. Sa mga katuwid, sige, parating mo na lang, sir, Total, kinuha na namin ang pahayag ninyo, wala ka rin naman palang masabi, at yung inyong may-ari ngayon, hindi ko maintindihan ko. Binigyan namin ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Ikaw naman ang itinuro, para ikaw na tinuturo mo sa may-ari. Magturuan na lang kayo, sundutin yung mga ilong ninyo para-pareho. Para nang sa ganun, medyo magkaintindihan kayo. Pararatingin ko po, sir, pagbaba ko po ng to. Paparatingin mo. Alam ko nakikinigin yung may-ari, pakisabi sa may-ari, ganito na lang. Hindi namin trabahong sirain ang anumang negosyo. Trabaho lang namin maglantad ng katotohanan at hinahanap namin katotohanan sa pamamagitan ng pagkuha ng panig magkabila. Kinuha namin sa inyo, pero ikaw, wala ka naman palang maibibigay. Sasabihin mo sa may-ari, tinuturo ka na may-ari. Pero yung mga nagre-reklamong empleyado, nandito ngayon. Ikaw, tinang mo, Lex. Oo, ganun nga. Parang walang silbi ho yung ninyo, posisyon ninyo as operations manager. Dapat nga ho, kayo, Alex Olid, dapat kayo ang lumalapit dito sa mga empleyado ninyo, alamin ninyo kung ano mga problema nila. Pero para kang wala kang silbi dyan sa posisyon niyan. Parang gano'n na nga. Walang galang lang, Lex. Katukayo mo to, Oo. Siyempre, magagalit ka. Pangalan mo, walang palpak na Alex. Okay. Ay, nako. Anyway, Alex, salamat na rin, At iparating mo lang sa may-ari. Pero seryoso hong akusasyon sa inyo. Nalalagay sa alanganing empleyado ninyo doon sa mga bangkay na dinedeclare na ito'y mapanganib para doon sa pagpinaproseso ho ninyo. Na-expose sila. Pangalawa, yun hong serbisyo ninyo na nagsisinungaling kayo at niloloko yung mga sinasabing pamilya ng patay. Kasi pag nandoon na, no choice na, tataasin niyang presyo, hindi naman pwede mailabas kasi naka-hostage yung bangkay. At saka yung mga lumang gamit ninyo, ayusin nyo. Tsaka nabalitaan ko may kadugyutan pa raw ata, yung mga tubig na iniinom daw sa mineral water, andun lang daw, katabi daw ng sinasabing mga yan, mineral water na kung saan, katabi yung mga, formalin? Sa morgue. Sa morgue yan. Okay. Medyo, sa bagay, hindi naman binubuksan. Okay. Okay, anyway, Lex, ganito na lang, nasabi na ho namin sa inyo, at salamat na lang, kung nandiyan ka pa. Okay, sige, bahala ka na lang sa boss mo, Ikaw, sa palagay mo, Lex.
Oo, dapat Kung yung gusto kayo mo. Okay, wala siyang alam eh. Kumbaga, hugas kamay, para siya si Poncio Pilato nito ah. Anak. Anyway, sige. Tutulungan namin kayo, una, sa labor muna. At ako'y nababahala doon sa sinabi mo kanina na kayo'y nalalagay sa alanganin. Ito'y public health ho yan eh. Yeah. Dapat yan ang city, Yan. City of Ngayon, Pasig government. Kung nanonood ngayon, well, Lex, maganda sinabi mo. Kung nanonood ngayon sa atin ang City of Pasig at yung nagbibigay ho ng mga sanitation and business permit, City Health Office sila. City Health Office, makinig ho kayo, ano? Pwede siguro bisitahin na rin namin kayo at isama kayong mga nagrereklamo kasi kinakailangan kayong titistigo para nang sa ganon, matigil yung sinasabing pagpoproseso ng, pasintabi lang ho, ang bangkay na hindi dapat pinaprocess ng kapareho ng mga, yung mga naglabas ng ospital na mapanganib yun para sa kalusugan ng mga staff. Ikaw naman, ay hindi maganda yung panluloko eh. Panggagancho yun eh. Sa iyo naman, kaawa ko sa iyo, driver. Kung nakikinig ho at nanonood ho sa amin ng Pasig City, yan ho'y magaling ho yung mayor dyan. Mayor Mayor Bobby Eusebio. 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 Yung misis niya. Yung misis niya ngayon yung mayor. Siguro ho, nakikinig na kayo. Ayusin nyo na lang ho to. Kasi from the local government, pwedeng approach natin sa local government para ma-inspection sila. At saka dapat ilapit kayo. Ang sinasabing proseso, hindi sinusunod. At saka sa Department of Labor na rin. Okay? So, siguro, pa-check natin, may mga, may mga permit ba sila? Bilang ikaw ang sales, alam mo pa na may mga permit sila para magnegosyo. Sa permit po, wala po akong... Sige, papacheck rin po natin na sa BPLO na rin ang Pasig. So anyway, ganun na lang muna, no? Para doon sa mga hakbang na gagawin natin. Kasi hindi natin pwedeng ma-solve agad ngayon. Patuloy natin i-follow through itong problema na to. Okay? Maraming Diyan muna salamat kayo. po. Maraming salamat.